Huli na ang lahat para magsisi. At halos hindi ko mapaniwalaang naisahan ako ng 45 anyos kong boyfriend na mayroon pala siyang asawa at anak. At nalaman ko ang lahat matapos kong magtiwala. At hayaan niyang biyakin ang perlas na dapat sana ay para lang sa lalaking karapat dapat sa akin. At dahil sa aking boyfriend at sa pag-aakalang walang sabit ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Nestor, ay pumayag akong kunin niya ang aking sariwang kabibe. Kung saan at kailan, iyon ay noong mag-celebrate kami ng bagong taon ng magkasama. Sa sinasabi niyang bahay kung saan kami maninirahan kapag ako ay nasa tamang edad na. At doon ay kanyang ipinasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Angeline. Gusto ko lang din po mag-share ng aking fail na love story. At ito ay nagsimula noong ako ay makagraduate ng high school, 2008 at may edad na 16. Nagtrabaho ako bilang isang tendera sa isang maliit na grocery store sa Cavite. At kung paano naman ako nakarating doon, yun ay dahil nandoon ang aking ate na doon mismo nagtrabaho bilang kasambahay at tendera. At kung bakit naman pinalitan ko ang aking ate, yun ay dahil nabuntis siya ng lalaking taga doon mismo sa lugar na iyon at kapitbahay lang noong tindahan na akin ding pinagtrabahuan. At dahil malayo stay in ako doon, tulad lang din ni ate, bunso ako sa aming 5 na magkakapatid at hindi ko na ikinahihiyang medyo hindi rin maganda ang history ng aming pamilya. At yung 3 una na aking kapatid ay kapatid lang namin sa ina. Sabihin na lang nating medyo makatirin si nanay. Haha. Habang ako ay nananarbaho kina madam, syempre marami ang nabili. At dahil ako ay dalaga, kahit wala sa alignment ang aking labi, ay marami ang gusto makaalam at kumuha ng kopya ng aking contact number. Alam nyo kasi, sabihin na lang nating bagamat Coca-Cola ang hubog ng aking pangangatawan, makinis, maputi, ganun, sablay naman pagdating sa itsura. Tapos wala pa sa linya ang aking labi. Hindi pantay ba? Iyon din siguro ang dahilan kaya makinis at maputi ako. Dahil madalas lang ako sa bahay at never pa ako nagkaroon ng jowa. Madalas kasi akong maka-encounter noon pang aking high school days na makarinig ng hipon daw ako. Kain katawan, tapon ulo. Which is masakit. Dahil hindi ko naman kasalanan ang ipinanganak akong ganito. Bukod doon, ang isa pa sa aking ikinapipikon, yung aking mga classmate na lalaki. Aksidente. Akong madalas ay makarinig ng pwede na raw ako kapag madilim o kaya naman raw, dapat ay laging may sako o kaya naman ay diaryo ang aking magiging boyfriend para kapag labing-labing daw hindi mawalan ng gana. Sakit baga. Kaya nasabi ko na lang sa aking sarili na I hate boy. Yun bang kahit sa aking mga tropa, hindi ko alam kung kalaban ba o kakampi. Kaya ayun, hanggang sa nakagraduate na lang ako. Hindi ako nagka-boyfriend at hilaw ako sa mga usaping may kinalaman sa love life. Parang nawalan na rin kasi ako ng interest. Pero nag-iba ang lahat nang makarating ako ng Cavite. Magtrabaho bilang tendera at aking makilala ang 45 years old na lalaki na si Nestor. Ewan ko bakit Islaw ang tawag sa kanya ng mga taga doon. At kung paano niya ako napaibig ay narito ang buong kwento. Nagsimula si Nestor sa pabili-bili katulad lang din ng ibang lalaki na nais akong makilala. Nakikipagkwentuhan habang nagmimerienda. Noong una ay halos hindi ko pa siya kausapin. Dahil bukod sa itsurang may asawa, yun pang talagang man-hater ako. Dahil nga sa aking high school days. Pero napansin kong iba si Nestor. At si Nestor kasi ay halos kapitbahay lang ng aking amo. Mga ilang unit lang ang pagitan.
At kahit makita niya akong nagwawalis sa labas ng bahay, pansin kong hindi siya tulad ng ibang lalaki na wagas kung makatingin. Lalo pat kung minsan nakashort lang ako. Hindi ko naman dinidisplay ang aking makinis at malajopay na bilog ng legs at mala Jillian Ward na balakang. Ginagawa ko kasi ang magwalis-walis bago maligo sa umaga, bago magpunta ng tindahan. Alas 8 na kasi ako napunta doon dahil si Madam ang nandoon kapag maaga. Yung iba nga may pagsipol at pagsitsit pa. Bukod sa gwapo at mukhang laging mabango, kapag si Nestor ang makakita sa akin, ay binabati lang niya ako ng good morning. At pansin ko rin na maayos siyang manamit, hindi katulad sa ibang nandoon na yung ipinantulog pa yata ang suot na damit kapag gumagala. Hanggang sa paglipas ng araw na tuwing hapon ay nandoon si Nestor sa tindahan. Parang nasanay na rin ako na lagi siyang nakikita at hindi ko na rin napansin kung minsan ay nagiging magkakulitan na rin kami. Hanggang sa kunin niya ang aking contact number na medyo nagpakipot pa ako ng konti. Kako, bakit pa? Nagkakausap naman tayo. Sagot niya, iba pa rin daw yung kahit papaano nakakapagkamustahan kami kapag nataong hindi siya nakapunta. What if mamiss raw niya ako? Char! At ayun, hanggang sa ibinigay ko na rin nga. Wala namang comment si Madam about kay Nestor. Kilala rin kasi iyon ni na Madam. At ang aram rin nila, walang asawa. At nauna pa raw si Nestor kesa kay ate sa kanilang lugar, pero ni minsan raw ay hindi nila nakitang may kasamang babae. Simula noong magkaroon kami ng cellphone communication ni Nestor, ay naging madalang ang naging pagpunta niya sa tindahan. Maliban na lang talaga kung may bibilin siya, pero naging madalas naman ang palitan namin ng text message. Parang that this kasi hindi pa uso ang Facebook, lalo na sa mga dikipad ang cellphone dahil sa computer lang ang FB. Ang pagkakaalam ko, galing akong probinsya malay ko doon. Alam nyo, marami rin ang opportunity na nawala sa akin dahil sa aking itsura. Lalo na noong aking high school days. Perfect sa katawan pero sablay raw sa itsura. Muse ang aking tinutukoy at iba pang contest na may kinalaman ng itsura at ganda ng katawan. Anyway, balik tayo sa aking kwento. Hanggang sa paglipas ng araw na magaganda ang kanyang ipinapakitang ugali sa akin, ay dahan-dahan niyang nakuha ang aking tiwala. Hinayaan kong ligawan ako ni Nestor at doon ko naranasan ang pakiramdam ng mayroong nag-aalala at may nagmamahal na lalaki. Masarap sa pakiramdam at para bang ramdam kong tunay akong babae. Sinagot ko si Nestor hindi dahil mahal ko siya. Yun ay para mas makilala ko pa siya ng tunay. Naisip ko ba na wala naman sigurong mawawala sa akin kung sakaling sa unang pagkakataon ay susubukan ko ang magkaroon ng boyfriend. Yun nga lang, ay tanging ako at si Nestor lamang ang nakakaalam sa lugar na iyon na mag-on kami. Siyempre, dahil hindi hamak na mas bata ako kesa kay Nestor at ayaw kong makarinig ng kung ano-ano. Bukod doon, try lang naman. Naging maganda ang resulta at di hamak na mas maganda sa pakiramdam. At tingin ko nagkaroon ng silbi ang aking pagiging dalagang Filipina. At nang lumaon, ay natutunan ko na ring mahalin si Nestor. At ang mga bagay na dati sa isip ko ay malabong mangyari dahil nga man-hater ako. Ang mga salitang aking binitawan na hindi ako magmamahal ng lalaki ay aking nilunok nang walang alinlangan dahil minahal ko na rin si Nestor. At hindi lang basta pagmamahal. Iyon ay pagmamahal na handa akong ibigay ang lahat. Natutunan ko ang lumabas ng bahay kapag gabi na hindi alam ng aking amo at kung ano ang aking ginagawa at kung saan ako napunta. Yun ay nakikipagkita ako kay Nestor na aking boyfriend. Noong una ay medyo nag-aalangan pa ako dahil si Nestor ang nakaisip na pwede naman akong lumabas ng gabi para kami ay magkita. Dahil miss na raw niya ako. Puro nga naman kami cellphone nag-uusap
At kung mahal ko raw talaga si Nestor, kahit man lang sa ganoong paraan ay aking mapatunayan. Siguro mga 30 minutes lang ang itinatagal noong una. At magkikita lang kami at kwentuhan. Siyempre medyo naiilang pa rin ako, lalo na kapag lalapit siya sa akin. Hanggang sa nasanay akong hindi naman nalalaman ng aking amo na lumalabas ako. At kung noong una ay naiilang pa ako kapag lalapit sa akin si Islaw, abay pagdaan ng gabi na kami ay laging nagkikita ng patago, nakita ko na lang ang aking sarili na nakikipaglingkisa na kay Nestor. At doon ko na rin natikman ang tamis ng unang kispirin with yakap soul para sa malamig na gabi. Hanggang sa tangkain na niyang buksan ang pintuan patungo sa ibang dimensyon ng kaligayahan. Pero dahil wala pang engkanto ang nakakapasok sa kuweba, nahirapan si Islaw at noong muli niyang pagplanuhan. Dahil nga tayuan lang kami roon, nagtitiis sa malamig at malamok na unit, ay nabuking ang aming pagtatago. Mabuti na lang at hindi pa nakakapasok si Islaw. Dumating kasi ang panganay na anak ni Madam at napansin ni Madam na hindi nakalak ang pinto. At noong katukin niya ang aking kwarto walang nasagot, kaya naisipan niyang i-check ang doorknob. At dahil hindi rin nakalak, syempre, hindi nila ako nakita doon. At dahil sa aking pagkataranta na makita kami sa unit na magkasama ni Nestor, ay lumabas ako ng unit at doon ay nasa lubong ko si Madam. Hindi naman siya nagalit, pero nagtanong siya kung sino ang aking kasama. At doon ay sa lalabas naman ni Nestor. Paliwanag ni Nestor sa akin, baka raw kasi pumasok sa unit si Madam at makita ang banig na kanyang nilatag. At matapos iyon, kinabukasan ay pinamedical ako ni Madam. Baka raw kasi may nangyari sa amin. 17 years old pa lang kasi ako. Mabuti na lang at nataong nasa entro pa lang si Nestor ng panggigitara. At kung ano pa ang mga sumunod na kaganapan, ay pinauwi ako ni na Madam ng probinsya para daw magbakasyon muna. At noong muli akong bumalik, ay sa Manila na ako nagkatulong, doon naman sa kapatid ni Madam. Noong bago ako sa Manila, syempre, ay nalaman iyon ni Nestor na doon ako nilipat. Noong una akala ko ay hindi na kami magkikita pa, pero iba ang aking bagong Madam. Dahil normal lang naman raw ang pakikipagrelasyon sa lalaki ng isang babae. Kapag linggo ay ginagala niya ako sa mga mall sa Manila para akin iyong mga kabisado. Hinahayaan lang din niya akong mag-day off ng nag-iisa. Ang dahilan, kaya nasabi ko kay Nestor na kung may time siya at kaya niyang magpunta ng Manila para makita ako ay pwede. Dahil kako ay nakakapag-day off ako ng mag-isa. Kaya naman noong muli ako mag-day off ay nagkita na kami ni Nestor. Kaya naman habang nagmo-movie ay halos hindi ko na iyon maintindihan. Dahil kung ano-ano ang kinukutingting ni Nestor. Natapos ang maghapon at naghiwalay kami ng landas na nanlalagkit sa isa't isa. At habang magkalayo kami ng lugar ay sinabi sa akin ni Nestor, meron raw siyang kinuhang bahay sa Cavite para sa aming dalawa. Nais raw niyang magsama na kami kapag ako ay nasa tamang edad na at magpapakasal kapag sapat na ang aming ipon. Natuwa naman ako sa gustong mangyari ni Nestor dahil sa pakiramdam ko ay hindi ako nagkamali ng pagpili at pagbibigay ng tiwala kay Nestor. At pumayag ako sa alok ni Yana doon sa kinuha niyang bahay kami mag-celebrate ng New Year. Siyempre, para alam ko rin daw ang eksaktong lokasyon. Dahil soon, iyon ang aming magiging tahanan. Sa lagay na iyon ay naging malawak at malayo agad ang abot ng aking imahinasyon about buhay. Ilaw ng tahanan kasama si Nestor at ang aming magiging mga anak. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng bagong taon. Sabi ko sa aking amo, ay doon ako magbabagong taon kina ate sa Cavite. Alas 6 ng hapon ay sinundo na ako ni Nestor sa Baclaran. Pwede naman sa Dasma pero sabi niya miss na raw niya ako at hindi na siya makapaghintay na makita ako.
Siyempre, kilig naman ang lola nyo. Pasado 10:00 na kami dumating sa sinasabing bahay ni Nestor. Tuwang-tuwa pa ako noon. Wala pang gamit ni isa, maliban sa kumpletong set ng papag at ilang pwedeng makain na aming pagsasaluhan kuno. At sa pagdilim ng paligid, ay buong puso kong ipinagkatiwala kay Nestor ang aking sarili. Kahit ubod ng kirot dahil sa kanyang pagpasok, ay aking tiniis. Siya lang naman ang aking unang naging boyfriend. At dahil nga ayon sa kanya ay amin ang bahay na iyon, wala nang dahilan upang ipagdamot ko pa. Ang tingin ko ay karapat-dapat para sa kanya. Sa totoo lang, ay hindi ko na-enjoy ang sandaling iyon dahil hirap ang aking sinapit sa malaking sandata ni Islaw. Sabi ko tama na muna iyon para sa gabing iyon. Tutal ka ako. Marami pa kaming pagkakataon. At hindi ko na kaya ang sabi ko pa. At lumipas ang oras, sumapit ang umaga na kami ay magkasama. Pero noong umaga, habang kami ay paalis na, may lalaking dumating at ang wika ni Nestor. Salamat pare ha. Iniwan ko na dyan. Inipit ko sa ilalim ng tasa. Ikaw na ang bahala dyan. Tinanong ko si Nestor kung sino ang lalaki. At sabi niya sa akin, iyon daw ang pamangkin sa may-ari ng bahay. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako ng dinig. Pero hindi na ako muling nagsalita, bagamat kinabahan ako. At sana ay hindi mali ang aking nasa isip na binayaran lang niya ang bahay para merong pagdalahan sa akin. At ang pagsasabing sa kanya iyon ay para kanya akong makuha nang wala ang aking pag-aalinlangan. Walang nagbago pag uwi ko sa aking amo sa Manila. Ganoon pa rin at tuloy ang aming relasyon. Pero isang balita ang sinabi sa akin ng aking amo. Balita na galing sa aking dating madam. Iyon daw lalaking naging kasintahan ni Angeline ay dumating sa Cavite ang asawa kasama ang anak na binatilyo na. Dumating raw 2 araw makalipas ang bagong taon. Sabi pa ng aking amo, mabuti na lang at walang nangyari sa inyo. May asawa na pala ang ex-BF mo, Lynn. Saglit akong natahimik ng oras na iyon. Opo nga, na lang ang aking nasabi. Bukod kasi sa aking balitang nalaman ay isang araw na ring hindi natawag sa akin si Nestor. At ang huli naming pag-uusap, magiging busy raw siya. Kaya agad kong tinawagan si Nestor para alamin ang aking nalaman. Pero unattended. Napansin ko na lang na pumapatak na ang aking luha ng oras na iyon. Para bang napagdugtong-dugtong ko na ang lahat. Hanggang sa magtanong ako sa aking ate na nakapangasawa ng taga Cavite. At ipinakonfirm ko kung meron na nga bang asawa si Nestor. Bagay na ikinagulat pa ni ate, bakit raw? Wala pala siyang alam. At doon nga nasabi sa akin ni ate na nabanggit raw ng mister niya na nandoon raw ang pamilya ni Nestor. Doon ko na naramdaman na para akong sinakluban ng langit at lupa. At hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Paano pa? Kung naging legal kami sa mata ng mga nakakakilala sa amin. Kung minsan talaga hindi natin pwedeng gawing basehan ng itsura ng isang tao. Para lang malaman natin kung tapat siya o hindi.